Hello mga ka-investor, welcome back sa ating channel at pag-uusapan natin ngayon yung ating Philippine stock portfolio and performance for this week, no? So kung makikita ninyo, 261,000 na yung market value ng portfolio natin. And out of that, 0.13%. So sobrang disappointing. Uh, Pwede nyo tignan yung crypto portfolio natin. We are up almost 80%, 78%. Ginawa ko lang siya yung video kanina. So sobrang taas, grabe yung rally ng crypto. Ito yung problema sa stock market in the Philippines. Laging siya, tapos 'di ba? Dahil nga puro matured company, hindi ganong tumataas yung presyo. Pero kung titingnan mo, ayan, ang pinakamalaking gainers natin is Converge at 100%, RFM at 30%, then Philidvest 30%, Security Bank at 25%. So hindi gaano no, hindi gaano tumataas. Ito yung isang problema sa Philippine stock market dahil nga uh, puro matured companies. Kung mga stalwart na to, no? Pasensya na sa ingay. Stalwart yung mga company natin. Wala tayong fast growth na talagang, 100%, 200% yung tinataas. Ayun, nakakalungkot. But still, okay pa rin. Kasi kung gusto nyo ng dividend, tas hindi kayo takot kayo masyado sa volatility. Ang crypto kasi hindi siya para sa faint-hearted kasi 50 to 80% pwedeng lumagapak yung pera mo pag hindi mo alam yung ginagawa mo. Unlike sa stock market sa Pilipinas, basta naiintindihan mo yung company, ay pure food yan, okay bumili. San Miguel, bili ako dyan. But yung pera mo, if you just want to keep your money to get dividends, tas tumubo ng konti, stock market in the Philippines is the way to go. Okay? So, ayun lang. Ang masasabi ko lang dito is, ayun, flat tayo, no? Hindi pa rin tayo nakakabawi. Uh, what I'm gonna do is, titingin lang tayo ng konting balita, no? Sabi dito, expanding, upgrading, and reshaping the future of retail. Si family plans to 3 new malls and 10 rebounds for 2025. So, kung makikita ninyo, marami pa rin tao sa SM, especially SM Manila. Galing ako doon, nakikita ko marami pa rin tao, maraming namimili. Pero medyo nagbabago na yung habit natin. More on online na talaga yung mga tao ngayon. Kaya nga, kailangan gumawa ng paraan yung mga malls, no? Na iano nila yung negosyo nila kasi talagang kakainin sila ng mga online sellers kasi nga syempre 'di ba sa online may sale tapos malaki talaga yung diferensya ng price minsan plus hindi ka pa mapapagod 'di ba. Okay, so ayan yung unang news natin. Pangalawa is sabi dito Aboitiz powers the strong 2024 finish o AEV, no. So nag-invest tayo diyan ng konti kahit papaano, no. Kaya lang hindi pa siya nagma-materialize. Converge lang talaga yung pinakapanalong investment natin, Security Bank. Then bumaba na rin Security Bank. 'Di ba from 60 to almost 100, kaya lang down na ulit siya ng 85 ngayon. So ang masasabi ko lang is dahil nga kung hindi kayo ganong adverse sa volatility, gusto niyo i-keep yung pera niyo, stock market in the Philippines is the best way to go. Plus dividend, no? So wala pa akong nare-receive na dividend sa ngayon. So majority ng stocks dito na pinili ko galing lang din sa portfolio ko, no? So pag may dividend ako, pinopost ko siya dito. Okay? So kapit lang, this is a long-term play, no? When it comes to stock market sa Pilipinas, minimum 10 years. Dahil nga ano to para makita mo talaga yung maramdaman mo yung ano nito, yung cycle nito. Kung makikita mo up tayo yung Converge ng malaki, 'di ba? Tapos nag-stagnant na yung price ng Converge doon. Hindi na umangat. Okay? So, ilalagay ko yung 5,000 natin. Let's see. Okay. I think I will keep kay AEV, Aboitiz Equity. Yung 5,000, no, idadagdag ko na lang siya kasi kinakalculate pa yan, okay? So, doon ko siya ilalagay. Masabi ko ng mga investor, kapit lang. Naintindihan ko kayo, ang pera kasi dito hindi talaga ganong mabilis when it comes to the stock market in the Philippines. Magdadala dito sa inyo is yung saving capacity ninyo. Mas marami kayong kayang i-save, mas maganda, and then you just keep it there, you let it grow there. Then dahil matured na nga yung Pilipinas, hindi ganong talagang sobrang volatile unlike sa US, tsaka konti yung nag-i-invest. Tandaan mo, ang stock market mas tataas siya na magtataas hanggat marami nag-i-invest. Ang problema sa atin, konti yung nag-i-invest na Pilipino. Okay, yun lang yun. Kaya yung valuation natin, hindi ganun ridiculous. Sa stock market sa US, nasa 35 ang ano nila,
ang valuation nila, PE ratio. Dito sa atin, yung iba, makikita mo, 1 to 10, meron pa nga, 'di ba? So, you need to really check kung ano yung magandang mga investment dito sa Pilipinas, okay? So, I'll see you in the next video and kindly like and subscribe kung nagustuhan nyo to. Check nyo rin yung crypto portfolio natin. Sobrang lupit ng crypto ngayon dahil kay Donald Trump. Ang laki ng tinaas. Bitcoin hit 100,000 lagpas. 105,000 is the highest price, no? So, I'll see you in the next video. Salamat sa panonood and uh, good luck kung mag-invest kayo sa crypto or sa stock market. Bye for now.